So, to po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms. At nandito na po tayo sa chapter 89 verse 15. Chapter 89 verse 15. At ito po ay continuation ng pag-aralan po natin last week tungkol sa sabi dito, it is a song but it is also a prayer. Na sabi dito, panalangin sa panahong nagkakagulo ang bansa. So hindi lang sa kapanahunan po natin ngayon, no, na napakagulo po ng politika, no, napakagulo ng actually ang gumugulo talaga sa lahat ay ang politics, kasi may kanya-kanya po silang mga strategies, mga ganyan. Kung tayo po ay nanonood sa mga Korean na mga palabas pagdating po sa mga kwento ng mga hari, ng mga reyna, yung mga ganyan, ay makikita po natin na kung paano po sila kumilos doon, no? Kung ano yung mga strategy na kanila pong ginagawa. Kahit yung mga usapin ay usapin ng bansa, usapin ng mga issues na kinakaharap ng mga tao, madalas sila rin po yung gumagawa. May mga ganyan sila yung mga nag-i-ignite at tinitake naman ito, 'di ba, ng mga tao, pinag-uusapan ng mga tao, nag-aaway-away, 'di ba, sa sa mga sa kung sino yung kanila pong mga sinusuportahan, may mga ganyan. Pero behind the scenes na na mga tagpo ay hindi natin alam, 'di ba, kung ano yung mga ginawa po nila behind the scenes. At tanging Diyos lang yung nakakabatid at nakakaalam kung ano po yung mga tunay, 'di ba, na mga nangyayari. At dito sa chapter 89, makikita po natin na ito po ay kinatha, 'di ba, ng isang psalmist o ng isang composer na awitin upang lagi po itong ipapaalala sa bawat makikinig na meron po silang hindi lang siya basta responsibility, pero it is also good to offer all the time, 'di ba, yung mga panalangin patungkol sa bansa. Hindi lang basta yung nagkakagulo, 'di ba, yung bansa, kundi ipanalangin yung, kasi kung tahimik yung nation, that means to say na tahimik din, 'di ba, yung buhay, 'di ba, ng mga mamamayan. Pero kung magulo, nagpapahiwatig din po ito ng hindi safe at nakakatakot, 'di ba, na environment. So dito sa chapter 89 verse 15, sabi dito, mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Mapalad, sabing ganun. Bakit ba binabanggit ng psalmist na ito na mapalad yung tao na sa Diyos sumasamba. So tayo, alam po natin yon na it is a privilege lang talaga to worship, to have, 'di ba, yung opportunity to worship yung God na napaka powerful. At
isang maituturing talaga na mapalad, ano, yung tao na nabigyan ng opportunity na sambahin yung totoong Diyos. Kasi siya yung giver, 'di ba, ng buhay. Lahat ng meron ang tao, siya po yung nagbibigay, 'di ba, yung kalakasan, yung kahit yung kinakain, 'di ba, yung alam mo yun, yung hangin, basta lahat ng existence ng tao, ang Diyos po yung nagkakaloob nito, ang Diyos po yung nagbibigay, 'di ba, ng lahat ng kailangan natin. At isang may tuturing, 'di ba, na ano na blessing yung mabigyan lang talaga ang tao, 'di ba, ng opportunity na sambahin siya. But sad to say na marami pong mga tao sa kapanahunan po na ito na meron naman sila nandyan na sa kanila yung opportunity, nasa kanila lahat ng opportunity, pero hindi nila pinipili, 'di ba, na sumamba sa Panginoon. Lahat ng mga true worship na nakita po natin dito po sa scripture, hindi po napasama, 'di ba, yung kanila pong mga buhay. Nakita po natin na talagang yung pagpili po nila sa Panginoon, nakita po natin, 'di ba, yung protection ng God sa kanila. Nakita natin na hindi po sila pinabayaan, 'di ba, ng Panginoon. At sa pagsamba, 'di ba, sa pagsamba, ang binabanggit po dito, ano yung ginagawa sa pagsamba? Ang sabi po dito sa atin ng psalmist na sa pagsamba, sabi dito, inaawitan ka. So napaka-importante lang talaga yung pag-aawit sa Panginoon. It is an expression lang talaga ng isang tao, 'di ba? It is expression ng isang tao ng kanyang pag-ibig sa Panginoon, no. Grabe lang talaga yung yung mga pinag-aaralan po natin dito po sa scripture, na talagang binibigyan ding diin, 'di ba, yung pag-awit. At hindi po binabanggit dito na aawit ka lang kapag maayos yung boses mo, aawit ka lang kapag maganda. Maganda rin na pinag-aaralan kung paano po makaawit ng tama. Pero alam po natin na lahat ng klase po ng awitin ng papuri ay tinatanggap po, 'di ba, ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag yung awitin po na ito ay talagang bukal sa puso ng sumasamba. Hindi mo kasi po pwedeng i-hold yun, diba? Hindi mo po pwedeng itago yun. Yung pagmamahal na yun ay talagang kusa itong lumalabas ng pagpupuri sa Panginoon. Sa church, pinag-aaralan po natin, 'di ba, yung book ng Luke ngayon. At sa Sabado ay makikita po natin kung paano po inexpress ni Mary, 'di ba, yung kanyang pagiging yung pagpili, 'di ba, sa kanya ng Panginoon, no? Talagang bumubukal ito sa kalooban, yung pagiging grateful, talagang lumalabas po ito sa bibig ng isang tao na talagang nakakita or naka-experience, 'di ba, ng pagmamahal, pagkalinga, at pagtugon, 'di ba, ng Panginoon. So sabi dito, sa pagsamba nila ay inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Para kanino ka bumabangon, 'di ba? May mga ganong tanong. Para kanino ka nag-i-exist? May mga ganong tanong sa kapanahunan po natin ngayon, at napakaganda na pwede rin po nating isagot na nabubuhay ako dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nabubuhay ako, namumuhay ako ayon doon sa pag-ibig, 'di ba, ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo iniibig ng Diyos, hindi niya ipagkakaloob yung araw, hindi niya ipagkakaloob yung sunlight,
'di ba, hindi niya pagkakaloob yung ulan, wala talaga tayong papupuntahan eh. Lahat ng ng creation dito sa mundo, kapag hindi ayon doon sa grasya ng God, ayon doon sa pag-ibig ng Diyos, walang papupuntahan, 'di ba, yung lahat, no? Walang mangyayari, 'di ba, sa buhay ng isang tao na kung wala, 'di ba, yung pag-ibig, 'di ba, ng Panginoon. No? Kaya in all our existence, wala lang talaga tayong ibang nakikita kung hindi yung pag-ibig lang talaga ng Panginoon, yung pagbangon natin sa umaga. Lord, salamat sa pag-ibig mo sa akin kasi nakagising ako. Diba? Salamat sa pag-ibig mo kasi I can be able to work. Salamat sa pag-ibig mo sa akin kaya binibigay mo yung grasya na meron na ako sa araw-araw. Diba? Dahil doon sa pag-ibig na yun ng Panginoon, sino tayo para ibigin, 'di ba, ng Diyos na ito? Pero yun po yung character niya eh. He is a God of love. He is a God of love. Hindi po natin yun maiaalis, 'di ba, sa kanya. So paano mo sasaktan ng isang tao, 'di ba, na umiibig sa iyo? Paano mo anong klaseng puso ng isang tao yung mananakit sa tao, 'di ba, na nagmamahal sa kanya? Napaka-ungrateful lang talaga ng tao na gano'n, 'di ba, na iniibig siya, pinapakitaan siya ng lahat ng klase, 'di ba, ng pag-ibig, pero mas pinipili niya na saktan, 'di ba, yung tao na umiibig sa kanya. Tayo alam natin kung tayo po yung umiibig, 'di ba? At tayo po ay sinasaktan. Napakasakit po 'yon, 'di ba, na nararamdaman sa Panginoon, 'di ba? Grabe yung kanyang pag-bestow, grabe yung kanyang pagbibigay, 'di ba, ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Yung lahat ng meron, 'di ba, sa mundo po na ito ay bunga, 'di ba, ng pag-ibig, 'di ba, ng Panginoon. For God so loved the world, 'di ba, that He gave His only begotten Son. Laging ganun ang tema ng scripture. Una, nangingibabaw lang talaga na nakikita po natin, 'di ba, yung pag-ibig, 'di ba, ng Panginoon. At napakaganda na statement ito, 'di ba, ng isang psalmist, sa kanyang pag-compose po ng kanya pong awitin na ito, na panalangin, 'di ba, para sa isang nagkakagulong bansa. Wala lang talagang ang lakas ng kulog. Wala lang talagang pupwedeng maipagmalaki, 'di ba, yung bawat mananampalataya maliban sa pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos, no? At ginagawa po nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng awitin, at ginagawa po nila ito sa pamamagitan ng pamumuhay, 'di ba, sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, sa buong maghapon, ang ginagawa ng psalmist na ito, sa buong maghapon, sabi dito, ika'y pinupuri. Grabe yun Grabe yun, no? Grabe nga, sa buong maghapon. Paano mo, naglalaan talaga siya ng buong panahon niya sa buong maghapon upang mapapurihan yung Diyos. Di ba, siguro sa habang nagtatrabaho siya, Lord, pinupuri kita, salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa akin ng ganitong klase ng trabaho. Di ba, sa buong maghapon, ano yung madalas na ginagawa ng tao, 'di ba, sa buong maghapon? Syempre nagtatrabaho siya para sa kanyang ikabubuhay, nagtatrabaho siya sa buong maghapon, upang magkaroon siya, 'di ba, ng kanyang ikabubuhay. Pero doon po sa kanyang pagtatrabaho, 'di ba, yung psalmist po na ito nagagawa po niya na mapapurihan ang Diyos, 'di ba, sa buong maghapon. Yung kahit nagtatrabaho siya, kahit anuman po yung ginagawa niya, ini-offer po niya ito, 'di ba, sa Panginoon. No? Ang Diyos po, 'di ba, yung
napapapurihan, no? Kung i-apply po natin, 'di ba, sa kapanahunan po natin ngayon, kahit anong ginagawa niya, kahit nag-i-scroll man siya ah, ng kanyang Facebook, ng kanyang Twitter, siguro, no, ng kanyang Instagram, ginagamit po niya ito upang mapapurihan ng Panginoon. Sino sa atin yung gano'n na every time, I admit, hindi ko yun ginagawa. Hindi ko yun masyadong ginagawa na every time, di ba, na kasi minsan, di ba, pag nag-i-scroll tayo, may mga nakikita tayo na mga posting dyan. Sino sa atin yung nananalangin sa mga nakikita natin? Sino sa atin yung nag-i-intercede sa mga nababasa po natin? 'Di ba? Sino sa atin yung ganon, no? Ako hindi ko yun, may mga instances na ginagawa ko, pero mas marami yung hindi, alam mo yung social media, kapag tinitignan po talaga natin, it is really an opportunity for us Christians, 'di ba, to do our part in praying sa lahat ng mga nakikita po natin, no? Ang dami pala nating ang dami pala nating kayang gawin, no? Na kahit alam mo yan, yung hindi lang tayo basta nanonood o basta nagre-reels, 'di ba? Basta nagsi-share. Pero katulad ng psalmist po na ito, 'di ba, na nakakompose ng ganito pong klase ng awitin na sa pananalangin. Napakaganda rin siguro na gamitin po natin yung platform na yan, upang yung mga platform na meron po tayo upang lalo po tayong mag-intercede o lalong manalangin sa Panginoon. Kasi ito sa buong maghapon, sabi niya kung iisipin ko sa buong maghapon, anong ginagawa ko? Naglilinis, diba, papakain, yung mga ganon. Inaalagaan ko yung employer ko, 'di ba? Naghuhugas ng plato, inaalagaan ko din yung sarili ko, naghahanda ako ng mga pagkain. 'Di ba yung mga ganon? Pero sabi dito, ikay pinupuri sa buong maghapon. Madalas hindi ko yun ginagawa, 'di ba? Pero yung knowing na merong isang Diyos lang talaga na nakatunghay, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. It is also a blessing to know na pwede po natin talaga siyang mapapurihan sa lahat ng ating ginagawa, 'di ba, sa bawat araw, sa buong maghapon. Ano pa sabi niya dito? Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. It will take lang talaga yung katapangan, 'di ba, na banggitin ang katarungan, 'di ba, ng Panginoon. Kasi when we talk about itong katarungan, itong justice, itong righteousness, 'di ba, ng Panginoon, marami kang madadali diyan 'di ba? Marami kang makukurot, 'di ba, ng puso diyan, 'di ba? Kasi hindi lahat kaya pong tanggapin, kaya pong umintindi, 'di ba, sa katarungan, 'di ba, ng Panginoon. Saan natin 'yung nakikita? Mismo, 'di ba, sa scripture, tinuturuan po tayo ng tungkol sa katarungan, 'di ba, ng Panginoon. So when we encounter, 'di ba, yung katulad ng mga issues ng corruption, ano sinasabi ng Lord doon? 'Di ba? Ano yung katarungan na nais impart ng God, 'di ba? Pagdating sa the so-called corruption, no? Merong meron ding sinasabi ang Diyos tungkol sa corruption. Kapag naka-encounter tayo, 'di ba, ng yung mga klase, 'di ba, ng mga problema ng tao, katulad ng sa mga OFWs kasi, 'di ba, madalas yung adultery, 'di ba, yung issue, yung mga ganyan ba. Anong katarungan ng Diyos doon na pwede nating sabihin? No? So marami kang po pwedeng ma-touch
'Di ba? Marami kang po pwedeng maging kaaway kapag pinili mo, 'di ba, na manindigan sa katarungan, 'di ba, ng Panginoon. Pero itong psalmist na 'to, ang sabi niya, 'di ba, sa atin, yung katarungan mo'y siyang sinasabi sa buong maghapon ikay pinupuri at ang katarungan mo ang siyang sinasabi. Sa buong maghapon 'yon, yung katarungan ng Diyos yung kanyang sinasabi. Sa buong maghapon 'yon, pinipili niya, 'di ba, na papurihan ang Panginoon. Grabe namang commitment 'yon, 'di ba? Grabe lang talagang ano 'yon, grabeng pagsasubmit, 'di ba, ng buhay ang kanya pong ibinibigay. No doubt na sinasabi po niya na mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Na kahit marami siyang po pwedeng ma-encounter sa buhay na ito as he or she is standing, 'di ba, doon po sa righteousness, 'di ba, ng Panginoon. Mas pipiliin niya pa rin, 'di ba, sa panig ng Diyos. Ano pa? Sabi niya dito, ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, hindi sa pamamagitan ng lakas namin, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga strategy na ginagawa namin, pero kayo po yung nagkakaloob, 'di ba, ng tagumpay namin. Dahilan sa iyong kagandahang loob. Yun Dahilan sa iyong kagandahang loob. Kaya kami nagkakaroon ng katagumpayan. Ano man yung sitwasyon namin, 'di ba, napakagulo man ng bansa, 'di ba, na meron kami, sinasabi ng psalmist na ito po ay isang maskil ni Ethan na mula sa angkan ni Ezra. Ang ganda rin ng kanyang mga sinasabi, 'di ba? Na sabi niya, yung pagtatagumpay namin, mayayari yung lahat ng mga dapat mayari, 'di ba, sa bansa namin na ito dahil sa yung kagandahang loob. Magtatagumpay kami, Lord. 'Di ba? Maganda sana na ganun, 'di ba, yung ating ding stand pagdating sa fight, 'di ba, ng bansa rin natin against corruption. Na alam mo 'yon na sabi niya, magtatagumpay din kami, Lord, dahil sa yung kagandahang loob, no? Yung mga yung lahat ng mga issues na meron kami, o Diyos, kayo yung magbibigay sa amin, 'di ba, ng tagumpay. Ano pa? Sabi dito 18, sapagkat si Yahweh ang aming sanggalang, ang aming hari ay siya ang humirang, banal ng Israel, siya'y aming sandigan. Kung si Yahweh, 'di ba, yung humirang sa aming hari, sino kami? 'Di ba, para lapastanganin namin yung aming hari. 'Di ba? Napakaganda nito, 'di ba, mga kapatid, kasi in present situation, 'di ba, ng bansa natin. Hindi lang naman sa Pilipinas, maging dito din po sa Israel, 'di ba, yung prime minister din po, no, yung mga nasa gobyerno din ay grabe din yung kanila pong may mga ganun, mga tao na talagang grabe yung negativity nila, no, pagdating sa kanilang mga leaders. At hindi po perfect yung mga hari nila, 'di ba, sa kapanahunan po nila. Kahit sabihin natin itong si David as an example, hindi siya perfect na hari. Sino yung perfectong naging hari, 'di ba, ng Israel? Pero itong psalmist na ito, sinasabi po niya, 'di ba, na ikaw yung aming sanggalang, yung aming hari, sabi dito, ay siya ang humirang, banal ng Israel, siya'y aming sandigan. So kung ikaw yung humirang sa aming hari, Panginoon, Yahweh, kung ikaw yung humirang, 'di ba, sa aming hari, anong gagawin namin doon sa aming hari? 'Di ba? Hindi namin ito mumurahin. Nakatulad ng ginagawa po nila sa Pilipinas. Akala mo ang gagaling ng mga
taong nagmumura, 'di ba, sa presidente. Yung minumura nila naging presidente, 'di ba? Pero sila, nasaan sila? 'Di ba? Hindi sila, wala silang ano, no, kumbaga kung titignan po natin, minsan kanina naisip ko kasi as I read, 'di ba, yung mga news, itong presidente natin, batikang ano to, Katoliko, na talagang deboto din, 'di ba, sa pananampalatayang Katoliko, 'di ba? Talagang nakikita din yung submission niya, 'di ba, sa mga priest nila, yung mga ganyan. At kung titignan natin yung karamihan sa mga kritiko ng pangulo, siguro yung mga born again, or yung mga the so-called Protestant, mas less yata yung kanilang bilang. Mas marami pa rin yung kritiko na mga kaparehas din niya, 'di ba, sa kanilang pananampalataya. That speaks a lot. 'Di ba? Kasi parang ewan ko lang mga kapatid, na pero parang hindi tinuturo ng simbahan yung simbahan nila yung pag-obey, 'di ba, or submission sa mga leaders or sa mga nanunungkulan. Parang hindi yata sila, I don't know if they are also having Bible studies like we are doing, 'di ba, na talagang chapter by chapter, verse by verse, yung mga ganun, book by book. At nakikita po natin talaga na yung mga ganitong pagtuturo, 'di ba, ng banal na kasulatan, kasi wala naman tayong ibang other resources na mapag-aralan yung tungkol sa righteous life maliban, 'di ba, sa scripture. So that speaks a lot lang talaga to me, 'di ba, na ikaw kapwa mo sa pananampalataya, parang kaparehas mo, ikaw pa yung pinakamatinding kritiko. Sila lang din, 'di ba, yung mga nagsisiraan. Tayo naman ng mga born again, 'di ba, sa Panginoon, palagi naman tayong nananalangin, 'di ba? Nananalangin at nag-i-stand sa kung ano po yung tinuturo na katarungan, 'di ba, ng scripture, katarungan ng Diyos through the scripture. So lagi nating tatandaan, ang Diyos po yung nagtatayo, ang Diyos po yung pumipili, 'di ba? So kung sino yung nandyan, siya po yung ating ipapanalangin, 'di ba? Kung sino po yung nandyan, siya po yung ating susuportahan, 'di ba? Kung sino po yung nandyan, kung sino po yung nakaupo diyan, kung sino yung reigning, 'di ba? Hanggang sa palitan ulit ng Diyos, 'di ba? Wala tayong non-stop, 'di ba, yung atin pong pananalangin, kasi pwede naman yang hindi banggitin yung kanyang hari dito, pero binanggit niya yung kanyang hari as a nation, kasi hindi naman po pwedeng tatawaging nation tapos walang leader or walang hari or walang namumuno. Sabi dito, ang pangako ng Diyos kay David, noon pa mang una, sa mga lingkod mo, ikay nagsalita, sa pangitaing ipinakitay, ito ang badya. Aking pinatungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. So kung ito po ay tungkol kay David, kung ito po ay pangako ng Diyos tungkol kay David, dito po natin makikita as we study, 'di ba, yung life po nitong si David. Grabe po yung kanya pong pinagdaanan, pero minold po siya ng Diyos ayon doon sa plano po niya para sa buhay po nitong si David. Malay ba naman ni David na magiging hari siya, 'di ba, ng Israel? Kasi kung titignan po natin, isa po siyang tagapastol ng tupa,
'di ba, ng kanyang ama. Sino yung mag-aakala lang talaga, 'di ba, na ang bata na ito na sa una pa lang ay hindi na siya pinili nung pumunta si Samuel, 'di ba? Doon sa tahanan nila hindi siya pinatawag kasi parang hindi ito parang wala itong mapupuntahan maliban sa tagapastol na lang, 'di ba? Pero po pinili po siya 'di ba, ng Panginoon. Siya po yung pumipili, 'di ba, ng kanyang mga lingkod. Grabe yun grabing yun grabing pag-ibig lang talaga or display, 'di ba, ng pag-ibig ng Diyos. Ang piniling lingkod na ito, sino yung pinili? Ang piniling lingkod na ito ay si David. Sabi, aking binuhusan ng banal na langis. We don't know, 'di ba, yung kung papaano pumipili po yung Diyos ng kanya pong mga lingkod. Kasi kahit si Mary, 'di ba, wala namang ibang 'di ba? Wala namang ibang characterization na ibinigay yung scripture kung bakit po niya pinili si Mary. Yung iba meron katulad nila Job, 'di ba, na righteous na naman itong si Job, itong si Zacarias, at saka itong si Elizabeth, ng mga righteous, 'di ba, sa paningin, 'di ba, ng Panginoon. Pero pagdating sa pagpili po niya kay Mary, 'di ba, walang other description. Basta pinili niya. Syempre may alam naman din po natin na 'di ba, na all-knowing naman po yung Panginoon. Pero at the age ng ganon na dalaginding, so just imagine kung si Mary ay nasa, kunyari lang, 13 or 14 during yung kanyang pregnancy, or sabihin na nating 15 or 16. So kung ipinanganak si Jesus sa age ni Mary na kunyari lang 13 or 14. So sa ganong kabatang edad, sa kapanahunan po natin ngayon, we can really understand kung paano ba siya nag-alaga kay Jesus, 'di ba? Kung kahit sabihin natin nanganak siya ng 15, 'di ba? So 15, kung nanganak siya di 16 na siya. Yung mga ganon. Kaya yung kung titignan natin, 'di ba? Seryoso na ba yung ganong klase ng edad siguro kasi kung titignan natin, 'di ba, kahit tayo nai-imagine natin yung mga ganong klase ng edad nung tayo ay nandun sa ganong yung edad, yung mga priorities, 'di ba, na meron po tayo, kung paano po mag-alaga yung mga batang mga ina, 'di ba, sa kapanahunan na ito ay nakabase doon sa kanilang mga magulang, 'di ba? Kung sino yung kanilang mga kasama, 'di ba, sa bahay. Malaking factor po 'yon, 'di ba, na tuturuan sila. Bata rin naman po si Joseph, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon, no? So ano yung po pwedeng i-produce, 'di ba, ng mga bata na mga magulang, 'di ba? Pero grabe lang yung response nitong si Mary na maging itong si Joseph din, as we continue to study, 'di ba, yung kanila pong mga buhay. Pero siya po yung pumipili. Ang point ko po dito, man po yung character ng tao, kapag pinili po siya ng Panginoon, si Lord po yung pumili doon. 'Di ba? Kaya kung isipin natin, why have you chosen me? 'Di ba, yung mga kanta na ganon. Ano bang meron tayo, bakit tayo pinili ng Diyos? 'Di ba, na kanyang maging lingkod. So si David, pinili siya, binuhusan siya, sabi dito, ng banal na langis. Kaya sabi dito, kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Nakita po ba natin yon sa buhay po ni David? Oo. The moment na nagsasubmit po si David sa Panginoon, nasa kanya po yung tagumpay. Pero sa mga panahon ng kanyang disobedience,
'di ba, sa Panginoon. Ang gulo-gulo lang din talaga ng buhay ni David eh. Kahit yung kanyang mga anak, napakagulo, ang gugulo ng kanilang ng kanilang pamilya. Ang tapos ito pang si David, magulo din, 'di ba, yung may mga ganun na instance sa buhay niya, nang gulo-gulo din ng kanyang mga desisyon, 'di ba, sa buhay. Pero si God po yung pumili, 'di ba, sa kanya, at ang Diyos yung nagpangako, 'di ba, na siya ay gagabayan at bibigyan siya ng kalakasan. Kaya kahit namatay siya, 'di ba, yung edad niya kasi na namatay bata pa kung kumpara, 'di ba, bata pa sa kapanahunan nila, at maging sa kapanahunan din po natin ngayon yung 70. Diba, parang pa yan, pwede pa siyang maging 80 sana, 90, 100. Pwede pa sanang ganon, di ba, pero hindi inabot lang siya ng ganong klase po ng edad. Pero fulfilled naman, di ba, yung kanya pong buhay, no? Bibigyan ko siya ng kalakasan. So ito makikita po natin na when God calls yung kanya pong servant, siya po yung nag-i-empower, at siya po yung nagbibigay ng strength, 'di ba? Siya yung nagtuturo. Kaya wala talagang worries, 'di ba, yung isang tao yung isang lingkod kapag tinawag po siya, 'di ba, ng Panginoon. Sabi dito, di siya malulupig ng kanyang kaaway. Ang mga masamay di magtatagumpay. Di magtatagumpay. So nakita natin yan sa buhay po nitong si David, as he continue, 'di ba, to listen to God. Sabi dito, aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi na mga kaaway. So yung battle nitong si David, 'di ba? Hindi niya yung battle nitong si David, nakikita po natin na binabanggit po dito na lahat ng umaaway, 'di ba? Dito po sa pinili po ng Panginoon, ang Lord po yung kanilang mananagot po sila, 'di ba, sa Diyos na pumili po dito po kay David. So yun yung binabanggit po dito, 'di ba, ng psalmist po na ito, na kung sino man yung mga namumuhi, 'di ba, na mga kaaway dito sa kanyang haring pinili, dudurugin niya sa kanyang harapan. Diba? Aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi na mga kaaway. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras. At magtatagumpay siya oras. Kasi wala naman tayong ibang nakikitang 'di ba? Nakikitang klase ng leadership, 'di ba? Kahit naman sa loob ng tahanan, 'di ba? Kapag kunyari yung tatay mo as a leader, 'di ba, ng family. Tapos inaaway niyo yung tatay niyo. Mga ganun kasi may mga ganung family, 'di ba, na inaaway yung tatay, binubugbog yung tatay. Kahit sabihin natin na itong tatay na ito ay hindi naman siya mabuti, 'di ba, na tatay. Pero kung ganun yung klase, 'di ba, ng pamilya, kung ganun kagulo, 'di ba, yung klase po ng pamilya na iyon, inaaway yung supposed to be leader, hindi siya sinusuportahan. Anong mangyayari sa family na yon? Magkakawatak-watak yun, 'di ba? Mauubos na lang sila. Kung hindi sila mapapatay ng tatay nila, sila yung papatay, 'di ba, sa kanilang tatay. Hindi yun magtatagal na family, hindi yun magiging strong, 'di ba, na family. Kung titignan natin sa bansa, ganun din sa klase ng leadership. Kung laging inaaway, 'di ba, yung nangunguna, saan pa pupunta 'yon?
'di ba? Hindi rin 'yun magtatagal. Ilang dekada na rin tayo, 'di ba, na kasi wala tayong ibang example ng leadership maliban sa presidente, 'di ba? Maliban sa national. Sa mayor naman parang ewan ko lang, parang ang hirap namang basahin, 'di ba? Kasi hindi naman sila masyadong nababalita. Kaya wala tayong masyadong alam, 'di ba, sa kanila pong mga buhay, no? Nasubukan nating nagpaalis ng mga presidente, nasubukan nating pinalitan, ang ipinalit ay basta na lang pinik. Sino yung pinalit? Parang gano'n, wala din namang nangyari. So any kind, 'di ba, ng rebellion against sa tao, 'di ba, na itinayo, 'di ba, ng Panginoon, hindi 'yun, wala ding papupuntahan, hindi rin 'yun magtatagumpay, no, yung mga ganong klase, 'di ba, ng protest. Kasi si Lord 'yun dalawang bagay lang kasi 'yun na magtatayo ang Diyos ng isang mamumuno na gagamitin niya para ma-bless or mapagpala ang mga tao, or iaalaw niya na maitayo yung isang mamumuno as a response ng judgment niya, 'di ba, sa nation. May mga ganun din 'di ba, na natagpo. So kung ito ay as a part of judgment, anong sinasabi doon? If my people will humble themselves and pray, I will hear them, 'di ba? Kung may ganun na talata, 'di ba, sa scripture. At yun po siguro, no, yung yung lagi po nating tatandaan. Sabi dito, ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. Kanino? Sa lingkod ko na aking pinili. Sa lingkod ko na aking hinirang. So siya yung magbibigay. Ang Lord po yung magbibigay. Sabi dito, at magtatagumpay siya oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Grabe yung display ng love ng God dito po kay David, na kanyang hinirang. Sabi dito, ang aking pangako sa kanya iiral at mananatili sa aming kasunduan. Ang kasunduan na yon na siya yung magiging Diyos, 'di ba? At ang mga tao na ito under his leadership ay mga tao, 'di ba? Mga lingkod ng Diyos. Dapat ganun 'di ba? Ganun po yung pattern na ibinigay ng scripture, no, sa kasunduan, no, tungkol sa kasunduan ng tao at ng Diyos, no. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. So dito pa lang, no, sa awit po na ito, tayo kasi alam na natin 'yun, 'di ba? Kasi meron tayong New Testament, no, na pinag-aaralan, binabasa. Pero sa kapanahunan nila, wala silang New Testament, hindi pa 'yun nangyayari, 'di ba? Wala pa 'yun ilang taon pa yung makakalipas bago magkaroon ng kwento, 'di ba, sa New Testament. Pero pinopisay na po dito, hindi lang sa book ni Isaiah, pero binibigyang diin din, no, sa book ng Psalm, yung tungkol po sa prophecy about the coming Messiah. Kasi sabi dito, laging maghahari ang isa niyang angkan. Of course, hindi ito si Solomon, 'di ba? Kasi yung paghahari ni Solomon hindi naman yun
tumagal, 'di ba, ng ilang panahon. Hindi katulad ng paghahari, 'di ba, ng Panginoong Hesus na magpasa hanggang ngayon. Tayo po ay benefactor, 'di ba, ng kanya pong paghahari. Wala sa kahit na sino mang naging hari, 'di ba, ng Israel ang ang nananatili pang naghahari, 'di ba, sa kapanahunan na ito maliban, 'di ba, sa Panginoong Hesus. Itong sinasabi po dito, 'di ba, na laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Merong merong naging problema mula dito po sa line ni Joseph. Mapapag-aralan natin 'yan sa in the coming days sa book ng Lucas din. May naging problema hindi kasi sila hindi yung kanilang naging kasalanan ay talagang hindi pumasa doon po sa standard lang talaga ng Panginoon, no. Hindi niya tinanggap, 'di ba, yung kapatawaran na supposed to be ay papataw niya, 'di ba, sa lahi na 'yon, no? sa generation na iyon. Maapektuhan yung genealogy, 'di ba, ng line po nitong si David dahil sa pagkakasala po, 'di ba, ng tao po na iyon. Pero nakita rin po natin at makikita po natin na dahil po doon po sa habag ng Diyos, alam mo, hindi niya sinira yung kanyang ipinangako sa seed nitong si David, na sabi dito, 'di ba, na maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sinolusyonan po yun ng Diyos sa pamamagitan ng virgin birth. Hindi nawala, hindi nasira yung pangako niya na sabi mula sa angkan nitong si David, mula sa seed ni David, dito manggagaling yung isang hari na mag-rule magpakailanman. Yun po yung Panginoong Jesus, no. Nasira po yung lineage nitong si Joseph, no, dahil sa pagkakasala ng isa sa kanyang mga kanununuhan. Pero sinolusyonan yun ng Panginoon sa napaka-imposibleng kanyang pamamaraan, 'di ba, ng virgin birth. Virgin birth, no, na alam mo, itong si Mary ay galing din sa descendants nitong si David. So this is prophetic, itong verse 29. Kung ang mga anak niya ay susuway, sabi dito, ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan, at ang kautos ay hindi iingatan. Ano yung dapat gagawin sa utos ng Diyos? Sabi dito, igagalang siya, papakinggan siya, iingatan siya. So tatlong bagay po 'yon, no? Pag may commandment ang Panginoon, sabi dito, igagalang mo yung commandment, igagalang mo yung utos. Hindi lang mo siya basta igagalang, kundi papakinggan mo siya. Pakinggan mong mabuti. Kasi kapag hindi ka makikinig ng mabuti, baka mag-iba-iba yung pag-relay nito, 'di ba? Maiba yung konteksto ng sasabihin mo, 'di ba, sa iba. Yung message relay, maraming nadedenggoy dun 'di ba? Kasi hindi nakikinig, hindi pinapakinggan, 'di ba, ng mabuti. At kapag napakinggan mo ito ng mabuti, sabi dito, yung aral ay dapat pakinggan na mabuti, yung kautusan ay iingatan, no? Sabi dito, kung gayon, kung gagawin mo yung tatlong bagay na ito, siyempre, hindi ka magdaranas ng parusa. Pero kung hindi mo, sabi dito,
kung ito ay gagawin mo, yung hindi mo igagalang yung utos ng Diyos, hindi mo papakinggan yung aral ng Diyos, hindi mo iingatan yung kautusan, ang mangyayari, sabi dito verse 32, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. May consequence, yung hindi po pagsunod, sa Panginoon. So, just imagine, ito yung kanila pong mga inaawit, Ngunit sabi dito, ngunit ang pangakot pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Kahit ano man yung mangyari, 'di ba, sa kanilang mga anak, susuway man sila o whatsoever, hindi magbabago yung aking pangako. 'Di ba dito kay David? Yung pinangako niya na mula doon sa angkan po ni David ay magkakaroon ng isang hari, 'di ba, na ang kanyang magiging kingdom ay sintatag ng langit, yung kanyang kaharian. Sintatag ng langit, sinong makakasira sa langit or sa tahanan ng Diyos? Wala, 'di ba? So sintatag, sabi doon, yung kaharian, ng hari na ito. Hindi magbabago yung pangako at pag-ibig ng Diyos dito kay David. Ang tipan sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Di ko babawiin. Sabi dito, sa aking kabanalay, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. So kung titignan natin mga kapatid, yung composition nitong si Ethan. Ang ganda ng kanyang mga ang ganda ng kanyang pag-iisip. Ganun yun nakikita natin mula doon po sa kanyang puso yung lumalabas sa awitin po na ito, na grabe lang talaga, na nangingibabaw lang talaga yung kanyang pagkilala, 'di ba, sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So yun po yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question and pa. Nerevdog po.